and family. President of Victoria Pablo Anacito Sr.
Sa liwat, Diyos marinaaga po sa tuya gabos. Ngunyan po kita na sa ika-30 Domingo ng taon sa ordinaryong panahon. Ang tema, ang tamang pagpamibi. Sa pagpamibi, ipinapasabot ta sa mahal na Diyos kung ano ang nasa kaisipan, asin sa puso niya to. Maging sincero kita sa satuyang pagpamibi. Sa satuyang pagpamibi, ipahiling man niya to na andam man kita sa maghinanyog sa kapahayagan ni Diyos, mantang kita nagpapamibi. Sa selebrasyon kan sakramento ni Eucharistia, ipahiling niya to na kita nagpapakaburunyog bilang sarong komunidad na may dakulang pagsarig sa pagpamibi. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa. Siya ni Heso Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Ikan na sinugo sa pagpaumay, kan mga nagsusulsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ikan nagdigdi sa pag-apod, kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika nagtutukaw sa tuokan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak manlugod sa aton Dios na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen.
Diyos magkakatalan sa pagpapaman, pagpapasawalan sa pagpapagod, pagpapaw sa pagpapaw, kasasikin ng mamaw sa pagpapaw, tangan magkakatalan ng gawin, kadang binalaga mo, kukulit Jesus, susunod ang mga kasayanan, nakamayaw ng umay sa kasitali, kasasawat sa Espiritu Santo ng Diyos at pagpapakasalan ng mga tao. Matukaw po sa Panginoon nyo kaya kang tataram. Ipinapahayag sa inot na babasahon ang mensahe na sa pagpamibi, kaipuhan na marhay na maan pagpakumbaba. Magpamibi kita bako lang sa panahon ng kadipisilan, kundi man sa panahon ng kaugmahan. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Ang kagurangnan hukom na mayong pinag-aalanganan na lalawgon, mayo siyang kinikilingan laban sa dukha. An pamibi kan inaapi, hinihinanyo, dahil niyang pinapasipara an pakimaherak nin ilo, ni an balo, kung pinapahayag an sa iyang inagrangay. An bulanos maglingkod, aakuon an sa iyang mga pamibi, nakakaabot sa panganuron. An pangadji kan mapakumbaba, minatadom sa alapaap, asin sagkod na makaabot duman, na dai napapamugtak. Dai nanggad siya mauntok, sagkod na dungawon kan urog kahalangkaw. An mga masuripot, papagmahalaon, asin ang katanusan gibuhon, an kagurangnan, dai nanggad mag-aabala. Tataramon kang kagurangnan. Salmo responsorial an simbag, nagkurahaw ang duka, asin ang kagurangnan naghimate sa iya. Dukha asin ang kagurangnan naghimati sa iya. Pag-uumawon ko ang kagurangnan gabos na panahon, danay an umaw sa iya sa kuyang nguso. Sa kagurangnan, magpapamuraway an sakong kalag, maghinanyog ang mga mapakumbaba, asin magugma. Nagkurahaw ang dukha asin ang kagurangnan naghimati sa iya. Ang lalawgon kang kagurangnan laban sa paragibong maraot, sa pagtaras sa daga, kan pagirumdom sa inda. Nag-aagrangay ang mga masuripot, hinimate kang kagurangnan, asin ang gabos nindang kahurasaan, inagaw sinda. Nagkurahaw ang dukha asin ang kagurangnan naghimati sa iya. Harani ang kagurangnan sa mga naratanin buot, asin ang mga nagsulsol na espiritu, ililigtas niya. Tutubuson kan kagurangnan ang kalag kan sa iyang mga surgoon. Dai padudusahan ang siisay man na nagpapaili sa iya. Nagkurahaw ang dukha asin ang kagurangnan naghimati sa iya. Ang dakulang pagsarik ni San Pablo sa Dios, iyo ang nagtaoning kusog sa iya sa panahon ng kadipisilan. Ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Namumutan kong tugang, itinatagay na ako bilang inumon na atang, asin ang panahon kan paghali uminabot na. Ang marhay na pakilaban, ipinaglaban ko na. Ang pagdalagan, pinagtapos ko na. Ang pagtubod, pinag-ingatan. Puon ngunyan natatagama, na para sa sako ang korona ning kasuriputan, na sa aldaw na iyan ibabalos sa kuya, sako, kan kagurangnan, ang suripot na hukom. Bako sa nasa ko, kundi sa gabos na may pagkamuot sa iyang pagpahiling. Sa enot kong pagdepensa, mayo dumanin nag-anduyog sako, gabos buminaya sako.
Dai man lugod ipagsala sa inda. Alagad ang kagurangnan nag-antabay sako, asin pinakusog ako. Tanganing huli sako ang pagharubay madara sa kalubusan, asin makadangog ang gabos na pagano. Kaya man inagaw ako sa nguso kan leyon. Aagawon ako kan kagurangnan sa lambang maraot na gibo, asin ililigtas ako, pasiring sa langit no niyang kahadean. Sa iya ang kamurawayan, sagkod sa panahon na daing kasagturan. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Danga nagsabi si Jesus kaining parabola para sa mga tawong tiwala sa sadiri, hulita sinda daa mayong sala, asin dinuduhagi ang iba. Duang tawo nagtukad pasiring sa templo, tanganing magpamibi, ang saro Pariseo, asin ang saro para singilin buwis. Ang Pariseo nakatindog na namimibi kaini sa buot-buot niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa imo, hulita bako akong siring sa iba, para kamkam, tampalasan, para sambay, o kaya siring kaining para singil. Nag-aayon ako makadua sa simana, naghihimulaan ako hali sa gabos kong inipusan. Alagad, si parang singil nakatindog sa harayo, dahil nangahas na itangad lamang ang sa iyang mga mata sa langit, kundi tinutubtob ang sa iyang daghan sa pagsabi, O Diyos, kahiraki ako na para kasala. Nagsasabi ako sa Indo, naghilig ini papuli sa iyang harong na pawaaran sala, si saro dae. Hulitaan gabos, nagpapalangkaw, ibababa, asin ang nagpapakumbaba, ilalangkaw.
Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po sa paghinanyog kang homilya. Yaw na kita sa ika-30. Ika-30 taon sa ordinaryong panahon, asin ang ebanghelyo niya tungon mga tugang, ginuno sa ika-18 kapitulo kan ebanghelyo ni San Lucas. Habang ako nag-preparar kan homilya, may narumduman akong istorya na nadangog ko sa naman sa sarong padi. Haloy na ini, haloy ng istorya, pero kan marumduman ko kaya, napangirit ako. Igwada ang sarong sursultero na nagpapangadji. Ang pangadji niya, isinusurat niya, sabi niya, Dear Jesus, kung tatawanan mo akong bisikleta, magigina akong marahay na aki. Pagkawasa niya, pwede na garo ngaya ini, ipapadara ko ngayon kay Jesus. Kung tatawanan mo akong bisikleta, magigina akong marahay na aki. Tapos piglugot niya, garo ngaya kulang ini, dahil nisisimbago ni Jesus. Pigurumos niya, bikinagin sa basurahan, otro siya surat, Dear Jesus, pag tinawanan mo akong bisikleta, magina akong masinunod-sunod ki mama, mahugas na ako kan mga plato, asing gigibuhon ko ang mga gibuhon sa harong. Tapos pigwasa niya, mas marahi-rahay nga ini. Kaya kaya ilang, baka dahil nga ako nangugo ni Jesus, kinuro mo si Giraray, kinagin sa basurahan. Pagkatapos, nagdalagan siya, duman siya sa altar, kinuha ang image ni Ina, Mama Mary, kinagsalamisa, tapos nagsurat, Dear Jesus, kung daimo ko tatawanan ng bisikleta, daimo na mahihiling si mama mo. Kidnap for ransom. Haluyo na yung istoryang ini na nadangog ko, kaya lang narumduman ko, napangirit ako. So, sa satuyang mga binasang mga tugang, ipinapahiling sa satuya, enot, ang importansya kan pagpamibi, asin kung anong klasing pamibi ang dinadangog kan mahal na Diyos. Bakong kidnap for ransom. Sa satuyang enot na, sa satuyang ebanghelyo mga tugang, ipinahiling sa satuya ang duwang klasing tao na nagpapamibi. Ansaro Fariseo, ansaro para singil nin buwis. Kan panahon kan satuyang kagurangnan mga tugang, ang mga Fariseo bilang mga religious leaders, pinagmimirar kan mga tao na halangkaw. Alagad sa saindang dignidad bilang mga religious leaders, ipinahiling ni Jesus ang saindang pagsasagin-sagin. Taan mga Pariseo, mga tugang, mahilig maggibonin mga marahay, bako tanganing mag-umaw sa Dios, kundi tanganing sinda pag-umawon. Halimbawa, maayuno iyan, bakong once a year, twice a week. Anong aldaw? Lunes asin Huwebes. Ano ta pinili nindang Lunes asin Huwebes? Dahil kang panahon na iyan mga tugang, sa indang lugar, market day iyan. Lunes asin Huwebes. So, di ba pag market day, kadakol tawo? Market day, Lunes asin Huwebes, kaya pinipili ninda ang Lunes asin Huwebes tanganing dakol tawo. Asin pag Lunes, Huwebes, dakol tawo, maayuno sinda. Asin sa indang pag-ayuno, sabi sa Ebanghelyo, yaon sinda sa market, ta sa market kadakol tawo. Asin sa indang pag-ayuno, minakurundo sila. Pinapahiling na sinda nag-aayuno.
Kaya nga ni mga tugang, kung matatandaan ta sa Ebanghelyo San Mateo, sinabi ni Jesus, kung kamo mag-ayuno, laga na ning olor, magpahabot kamo, maglabar, dai magparisa na kamo nag-aayuno. Iyong gayo ini ang ginigimukan mga Pariseo. Kaya sa tuwing Ebanghelyo sinabi kan Pariseo, nagtatao ako ning himuluan. Nagdo-donate ako. Siguro pag lilibot kang collection bag, pinapiling, oy, 1,000 ini. Oh, papahiling ko sa indo. Dahil ako generous. Pinapahiling sa tao. Bako tanganing umawon ang Diyos, kundi tanganing sinda pag umawon kan tao. Asin sa parabola mga tugang, iyong gayo ini ang sinabi kan Pariseo. Ano sabi? Nagduman siya sa templo, tanganing ang templo gibuhon stage kan sa iyang pagpamibi, nagduman siya sa templo, asin Enoch nagpasalamat sa Dios. Magayunon si sa inutan. Salamat Lord, salamat. Tano ta salamat? Salamat ta ako marahay na tao. Salamat ta ako marahay na tao. Magayon ko tata nagpasalamat, kundi si pasalamat niya, pasiring sa na sa iya. Salamat Lord ta ako marahay na tao. Nag-aayuno ako, aram yang kang gabos. Nag-aayuno ako twice a week. Nagtatao akong himuluan. Nagtatabang ako sa kapwa. Totoo man gabos. Alagad, ginigibo niya, sabi ta sumago, bako tanganing mag-umaw sa Dios, kundi tanganing sinda pag-umawon. Asin iyo ini ang ginibo niya kan siya na may kinukongratulate niya ang sa iyang sadiri. Bako sanay ang ginibo niya. Ano ang ginibo niya? Salamat kagurangnan. Tabako akong arog kang iba. Ang iba para sambay, ang iba para kasala, ang iba napapatos na ning kasalan. Bako akong arog sa inda dahil ako banal. Kinukongratulate niya sa iyang sadiri, pinagyurakan niya pa ang iba. Kaya, dinagog siya kang Diyos? Dai man siya nagpangadji. Actually, dai man siya nagpangadji. Inumaw niya lang ang sa iyang sadiri. Minsan, masabi kita, grabe naman ang Pariseo. Pariseo talaga sinda, grabe naman sinda. Sobra man sinda ka, paabaw-abaw. Pero minsan, unconsciously, nagkikitang siring sa mga Pariseo. Minsan nagkakaigo kitang ugali na mas banal ako kisa sa imo. Lalo kung igwa kang katayid sa harong, na dai nagsisirimba. Pag Domingo, nakabulos ka na masimba, hihilingon mo, dai na naman ini masirimba. Siguro talaga mga makasalanon ini. So, nagigitang Pariseo, unconsciously, nagigitang mga Pariseo. O minsan niya, nakita sa simbahan, nagpaparahiling kita kan sa tuyang kapwa para simba. Ini nga, dai man lamang nakabulos ning pangsimba, siguro pobreho ng maray iniho. Hinihiling taan sa tuyang sadiri na mas marahay kisa iba. Lalong-lalo na kung ang iba dahil nakakatao ning donasyon sa simbahan. Minsan magkakamati kitang pagmati na ako, grabe ang donation ko. Ako, grabe ang tabang ko. Kaya dapat mas tawanan akong atensyon ni Father. Mahihiling ta, mamamati ta na ako nagtatao, iyan saro dai. Kaya dai siya dapat tawanan atensyon. Iyong gayo ini ang ginibukan mga Pariseo. Mientras tanto, itong tax collector, sabi sa tuyang Ebanghelyo, dai nga ni nagtingag, dai nga ni naghiling sa taas kan sa iyang mata, kundi nakaduko, tinutumbok ang sa iyang daghan na nagsasabing, kagurangan, kahiraki ako na para kasala. Ang mga parasingilin buwis kadto mga tugang,
pinagmimirar na public sinners, traidor, susurog sila sa Roma kang panahon na nagsasakop sa Holy Land sa mga Hudiyo. Kaya ang mga tax collectors, mga Hudiyo, na nagsisingil ng tax para sa gobyerno kang Roma kang panahon. Kaya para sa mga Hudiyo, ining mga tax collectors, bakusan ng mga public sinners, kundi mga traidor. Kaya ining tax collector nagpamibi, ano sabi niya? Kahiraki ako kagurangnan, ta ako para kasala. Duwang bagay. Enot, ang sa iyang kapakumbabaan. Ni daingani siya nangahas magtingag. Kahiraki ako kagurangnan, ta ako para kasala. Inaako niya na siya makasalan, asin igwa siyang tiwala na ang Diyos mahihirakon, na ang Diyos mapagpatawad. Kaya mayo siyang ibang sinabi kundi kagurangnan, kahiraki ako na para kasala. Si Isay ang dinangog sa duwang nagpangadji. Kaya ang kita hindi ko niyan mga tugang sa simbahan. Duwang klase ang nagpapamibi. Pamibi siring sa Pariseo, pamibi siring sa parasingil nin buwis. In all honesty, sain kita dyan sa duwang iyan. Siguro masabi kita, bako akong Pariseo, arog ako katong parasingil nin buwis. O ako parasingil buwis, bako akong Pariseo. Siguro igwa kitang kadikit na Pariseo, igwa kitang dikit na parasingil nin buwis. Pero arin ang dominant sa satuya? Ang pagiging Pariseo o ang pagiging parasingil nin buwis? Aram ta kung si Isay ang dinadangog kang kagurangnan. Sa dua, si Isay ang dinadangog kang kagurangnan, ang simbag yaon sa enot na babasahon. Sa libro ni Sirach, ano ang sinasabi digdi? Dinadangog kang Dios ang pamibi kan mga mapakumbaba. Dinadangog kang Dios ang pamibi kan mga maluluya, kan mga dukha. Ang Dios mayong favoritism. Alagad sa pagdangog kan pamibi, dinadangog niya ang tao na mga mapakumbaba. So iyan ang sikreto kan pamibi. Kung gusto tang dangogon sa tuyang pamibi, magikitang arog sa parasingilin buwis. Ako unta na kita mga parakasala, mayong tao na dai nagkasala. Gabos kita para kasala. Arog kan parasingilin buwis, gabos kita para kasala. The moment magsabi kang mayo kang kasalan, kasalan mo na iyan. Sabi sa enot na surat ni San Juan, 1 John chapter 1, verses 8 to 10, kung magsabi ka na mayo kang kasalan, mayo sa imo ang katotoohan, linuloko mo ang sa imong sadiri. Kaya, enot na requirement, tanganing dangugon kan kagurangan sa itong pamibi, ako unta na kita para kasala. Ako unta na kita maluya. Dahil pag inako ta na kita maluya, na kitang ibang gigibuhon kundi magtiwala sa iya. Iyan ang hinahanap kan mahal na Dios sa mga nagpapamibi, ang satuyang pagtiwala sa iya. Kaya nga ni baga, minsan si Jesus kan siya nagpamibi sa tatam na ni Gethsemane, anong sinabi ni Jesus? Ama, kung pwede na ang kalis na iniday ko inumon, alagad bako ang sakong kabutan, kundi ang sa imong kabutan ang dapat masunod. Nagpapahiling ng total dependence on the Father. As in, kung kita aakon ta na kita maluya, mamamatian ta na nakadepende kita sa pagkaherakan sa tuyang Ama sa langit. Kaya, sa satuyang mga binasa mga tugang, pinapahiling ang importansya kan pagpapamibi. Alagad anong klaseng pamibi?
ang pamibi na igwang kapakumbabaan. Ang pamibi na nagtitiwala sa biyaya kan mahal na Dios. Asin sa satuyang ikaduang mga babasahon mga tugang sa surat ni San Pablo sa kay Timoteo, sinurat ini ang ultimong surat ni San Pablo bago siya ginadan na martir. Sabi niya, tinapos ko ang daralagan, I have fight a good fight, pinagpangatamanan ko ang agtubod, asin hindi mga tugang ipinapahiling dahil ni Pablo kinukongratulate ang sadiri niya, kundi ipinapahiling niya na ang gabos na ini nangyari dahil sa iyang biyaya. So ang sinasabi ni sa tuyan San Pablo na kita man tapuson ta ang dalagan. Tapuson ta ang race. Tapuson ta ang karera. Na ang sabihon, sa satuyang pagpapamibi na igwang kapakumbabaan, dai kita maguntok sagkod sa katapusan kan satuyang buhay. Tapuson ta ang ralaban, tapuson ta ang karera, tapuson ta darahon niyato ang pagtubod sa satuyang kaakian. Ipahiling ta ang importansya kang pamibi, asin ang pamibi na igwang kapakumbabaan. Dahil, sabi ta na ngani, ang dinadangog kang Diyos na pamibi, iyo ang pamibi na nagpapakumbaba. Amen. Amen. Matindog na po. Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Heso Kristo, aking bugtong niya, kaguranan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namuda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinamang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. May pusog na paglaom, magdulok kita sa Ama na daing untok na naghihimate kan mga pag-arang nin tawong mapakumbaba sa lambang kahagadan sa tungsimbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sasaksinin mapakumbabang buhay, ang mga namamayo sa simbahan, magtukdo sa to kan dalan pasiring sa langit no nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing matalastas niya to na sa pag-ako sa nakan sa tuyang mga kaluyahan, kasalan asin pagkahamak, ang pagkahera kan Diyos inaalok sa satuyang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing haleon niya to ang satuyang buhay, nakapaabaw-abawan asin midbidon ang satuyang kadaihan sa atubang kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang mga naghehelang sa mga harong o sa mga ospital, asin ang mga nagagabata ning kamunduan, paghadit, asin kahorasaan, maranga kan Diyos no na pagngataman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang mga gadan, urna ang mga mahal niya to sa buhay, makalaog sa langit no nakahadean nin pagkamuot, asin katuninungan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, nagsasarig kami sa imong kapangyarihan na magligtas. Tabangi kaming maglakaw sa kapakumbabaan, tanganing makaabot kaming ligtas sa imong langit no na kahadean, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia sa paagi kan pagdulog.
Bilang mga tugang tangan sa ko asin sa indong atang, magkani kung akoon kan Dios amang makakamhan. Ako un manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kang sa iyan ngaran para man sa pakinabang niyato asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, hilinga ang mga atang na dinudulot mi sa imong kadakulaan, tanganing ang ginibukan sa imong sa mong paglingkod sa imong kamurawayan, nanggad makaabot huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na kami danay asin minsan saen magpasalamat sa imo kagurangnan banal na Ama Dios na makakamhan asin daing kasagkuran nakakagami o kami na sa daing sukol mong kamurawayan nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsikan sa imong pagka-Dios at ang ani itinagama mo ang bulong sa samuman sa ng pagkamagagadanon asin kun ano ang ikinapahamak kan mga nawara, iyo man ang ilingligtas mo sa inda, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbo nin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod pa man, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indahan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mag-iriba na nagsasabi, Nagagad banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka na kan sa imong espiritu, tangaling para sa mo, maging hawak asin dugo ni Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini, asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka gabos, asin magkakantay ganyan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siniman pagkapamanggi pagkuhan niya maninkalis asin girari nagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka gabos, asin mag-inom ka ini, tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sako. Mystery kan pagtubod. Kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay,
asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinamang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mo Santo Papa si Leo, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhina na ni Diyos, kaiba ni San Jose ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaidtupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiraskan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Dios sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ang sa mong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya ang unyan, asin sa tawag mo kamigil sa mga kasalanan, sino ka kinapalaman niya na ano ang gasala sa muya, asin harag kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo, hara paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kam kan tanda nin katuninungan. Spiritu.
iya ang kordero kan Dios, so iya nagpapara ka mga salangkan kinaban, paladan minapod sa pamanggi kaning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagon magtaram ka sana, asin ang sa kong kalag, mauumayan. Puro magpasalamat sa gabi sa
sa mga sponsors sa mga mo kulturin at namin sa para sa headed by Chairperson Engineer Raul T. Carreras, Barangay Pastoral Council, Ministry of Religious Organization Coordinators, El Manfes, headed by Mrs. Josephine Binalingbing and Mrs. Milagros Oraa, as in, yan, salamat po sa mga sponsores. Siring man po ang ito pong mga nag-iba sa pilgrimage kang Kwaresma, matatanda nindo, naglibot kita sa 7 parokya, available po na po at last. Available na ang mga certificates sa opisina, pakikuan na lang po sa opisina. So, pirmado yan kan sa tuyang ginagalangan na Arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Kaya pakikuan na lang po sa opisina, available na po yan. Si mga gusto po na magpamisa sa mga kalag, as in mga envelopes available po sa satuyang Paris Office. Haranina ang piyestang mga kalag, sigumot magpamisa, available po ang satuyang envelope sa opisina. Sa gabos po na salamat po sa danay na pagsuporta, as in anduyog sa pangangaipo, as in aktibidades kan sa tuyang parokya. Diyos po ang magbalos sa saindo gabos. Matindog na po kita. Ang kagurangan mapa sa inyo, Asin sa imong espiritu. as in bendisyonan na ka Diyos na makapangan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Diyos, asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.